Paano ito nabuo? Who conceptualized the whole thing? Ito po, lahat po ay binuo ng aming direktor na si Dominador Isip III. Concept po niya lahat to, and his writers. He has a pool of writers. From the gags, to the title of the show, to the sketches, at yung vibe, sa kanya po lahat yun. Ako naman ay nagsasuggest lang po. Napansin ko lang, bakit yung mga, sabihin na lang natin mga prinsesa or queens ng BMX, bakit hindi kasali sa lineup? Well, we wanted to give a chance sa mga mas bago na BMX artists. Yun, para mabigyan sila. Para ang, kumbaga yung, some of them, these are their first time lumabas, no? Some of you. Tama ba? First project nila to. So, this is a nice break-in sa kanila para bago mag-serious sexy. Thank you, Jano. Si Krista, of course, at saka si Ida, yung aking salamunan. Being the more senior among the group, anong pakiramdam na nakakapag-level up pa rin kayo with the new generation ng mga sexy stars? Well, actually, Tita Astro, sobrang thankful na naging part kami ng Wow Money at binibigyan kami ng chance na makasama yung mga ibang nagagandahan mga BMX artists. Actually, sobrang nakaka-proud kasi itong Wow Money kasi nabigyan kami ng chance na maka-work hindi lang kasi siyempre sa mga movies, like mga 3 or 4 BMX artists lang, di ba? Pero dito kasi sa BMX, marami kami. So parang, pag nagkakasama kami sa set, para lang din talaga kami magkakapatid. So, ayun. Ayan, ako din naman po, I'm so grateful to be here, to be part of this Comedy Sexy. Kasi first time ko po ito na gumawa ng Comedy Sexy. Ayan, so I'm so glad. I'm actually the eldest among the rest. But I'm so proud na nakakasabay pa din and they're nice to be with, lalo na si Sir Jano. Sobrang bait. So I'm so glad also sa director po namin. Yan. Thank you. And lastly, ritang ko ng isa, kay Sunshine. Like what you said earlier, this is your comeback project. Kasi medyo matagal-tagal ka rin nawala. I mean, aminin natin, talagang you're almost at your peak, tapos biglang nawala. So, now parang nagsisimula ka ulit. How does it feel? It feels like I have a freedom. Before kasi I'm surrounded with thank you. Before, surrounded ako ng, especially my dad, religious family. Ang tingin kasi na sa akin ng family members ko, ako yung like the black sheep family and this. So the moment I got engaged, everyone is happy. And parang na-lock na ako doon, which is kalaban ko is lahat. So one day, I wake up, like yung mga kalaban na yun, especially my dad and my late husband, bigla na ako na lang mag-isa. So parang, am I happy talaga without them? Kasi yun yung goal ko before, na this person is like, nag-wall sila sa career ko. Kasi nasasayangan talaga ko sa hype, no? And part of it, parang hindi nila maintindihan. So now, I think it's time for me now na siguro improve yung bagay na parang hindi nila pinapaniwalaan sa akin. But I believe, andun ako. And I know happy sila kasi according to my dad, okay, I'm happy kung saan mo gusto. Which is this, the public, outside of the family, outside of the box. Siguro yun, the difference. Yeah. Thank you. Thank you, Sunshine. And of course, good luck to everyone. Good luck, Jano, for this new gag show. Thank you. Thank you, Tita Aster, for those questions. Now, ang susunod na magtatanong ay si Erwin Ogawa from Anong Ganap.
Hello, congrats sa new movie, Sir Jano, and sa lahat ng mga VMX girls. Ayun. Kaya, Sir Jano, Yes. of course, aside from being an actor, singer ka rin, di ba? Yes. Kung haranahin itong mga girls, anong kanta ang gusto mong gamitin para haranahin? Siguro, Binibini siguro. Siyempre, papasample ka rin, di ba? Binibini sa aking pagtulog, ika'y panaginip ko. Free concert. And last question, syempre yung mga BMX girls pumunta sa mundo mo, di ba, comedy? Yes. Kung ikaw naman pupunta sa mundo ng mga BMX, isang movie, anong gusto mong role? Papayag ka ba? Okay, anong gusto mong role ang gawin? Ano magandang role? Dali. Singer pa rin siya. Tanong natin yung girls, ha? Sige, girls, anong maganda nga kay Sir Jan? Ikaw mo na role sa... Asawa na Di ba tayo magka-partner sa BMX? Asawa na lang kita dun sa... Ayaw mo. Asawa na lang. Tapos na yung laban pag asawa ka na. Yan na. I did one Viva Max movie with Direct Daryl in 69 plus 1, but it wasn't, medyo mild lang yung but the theme was sexy, merong konting love scene, konti lang, but very tasteful and hindi ako ganun ka-comedy doon sa 69 plus 1, so I enjoyed that. Siguro hanggang doon lang. Okay. Thank you. Good luck sa action. Thank you, Sir Erwin, for those light and wholesome questions. Maraming salamat po. Ngayon, moving on to ABS-CBN, we have Ana Cerezo. Up there on our balcony. Hello! Hi, Ana. Hi! Good afternoon. Sino dito yung mga girlies na first time? Raise your hand. Raise your First hand, time. please. Kilala First mo? project. Yan. Ayun, hi! So, pwede Sino? namang ikwento mo, what was it like na for first project mo, pagsalang mo? Please stand, May ladies. pa si Boss Jano. Two ladies in the back and Sheena also. Ay, si Sheena! Okay. Kwento niyo lang, what was it like? Yung unang salang niyo, kumusta yung experience? Para sa akin po, syempre sa una po nakakaba. Kasi na po, first time. Then, talo nabubulol po. Pero, totoo yun, nangyari po yun sa akin nung dito po sa Pamahay. Tapos, ayun po, masaya naman po. Okay. Yeah, same feeling po. Pero po meron po kasi kami mga kasama na pinapataas po yung confidence namin para po lalong mag-boost yung namin, yung confidence namin para makapagsalita po kami ng maayos, ganyan. Kasi po medyo nauutal pa po kami. Etong silang mga kasamahan niyo yun, ang nag-boost sa inyo or Yes po, yung mga kasamahan po namin dito sa Woman. Si Boss Jano, ginay din ba kayo? Or... Yes po. Nag-guide naman po siya every, bago po kami mag-take ng scene yan. Sinasabi niya po sa amin, huwag po kami kakabahan, Pero ganyan. lagi niya ako tinatawanan. Yes. Si Sir Jano, thank you girls, thank you. Sir Jano, Binawi ko lang ang tinatawanan hindi tinatawagan. Baka naninig-dinig na yun. Kayo naman, Hindi ko po siya tinatawag. Tinetext ko lang. ano yung mga sinasabi nila, ginagaya mo sila? Ano yung mga bilin mo na lang sa kanila, tip, or may mga tinuro ka ba sa kanila? Well, or advice? Yes, nandiyan naman si Direk, of course, to guide them. But pagka-eksena nila ako, unang-una this is a comedy, so yung nabubulol and that brings out their personality, which hinahanap yun sa comedy. Sa comedy, kailangan lumabas yung character mo talaga. So, pasado yun, yung mga bulol-bulol nila and stuff. But pag may ka-eksena ako, sinasabi ko lang, this is comedy, you're used to
usually dramas, yung mga sexy movies na ginagawa nila. So bigger tayo girls, more lively, mas may energy, bigger movements, ganun. Okay, last question na lang, Sir Jano. Thank you. Fun question lang, mahirap ba makatrabaho ang sobrang daming sexy at magandang girls? Nadidistract ba? Hindi naman. Nahihirapan po sila. Nahihirapan nga kayo. Nahihirapan po sila. Nakikita nila. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Other way around pala, yung girls ang nahirapan. Okay, next batch. We have Marley Alinio, Jojo Gabinete, and June Nardo. Ngayon po, pakinggan natin from DZRH, Marley Alinio. Yes, yan. Jano, magandang hapon muna. Hi, Marley. Sa inyong lahat. Question ko dahil ito ay, wow, mani. Mahilig ka ba sa mani? Anong klaseng mani ang kinakain mo? Adobo, nilaga, binusa? Ako to. Ikaw yan. Hindi, sasagutin ko na lang kung mahilig ba ako sa mani. Sino ba ang unang love team ko? Si Manny. Si Manny. At si Manny. Diba? Jano and Manny. Namimiss mo bang gumawa ng pelikula with Manny? Yes. Hindi, may ginawa naman kami yung Mang Jose. Kinast ko siya doon. Kami tatlo nila team together dun sa mga. But I always love working with Manny. Napakagaling. Ganda ng chemistry namin. Ano yung bagong makikita namin sa isang John Gibbs? Ano ba ang bago? Parang gumagwapo pa ako lalo. Sumisexy. Hindi, yun lang. At dito siguro mas matapang ng content na than you're used to. Kasi nga, sa TV, hindi naman pwede yung mga ganong lengguwahe, tsaka mga eksena. So dito mas matapang ng content, yung comment. Maraming salamat. Gusto kong tanungin si Jen Rosa. Jen Rosa, kasi napansin ko kanina na kahawig mo talaga si Maren Rivera. Maraming salamat po. Advantage o disadvantage na may kamukha kang artist? Advantage po. Para sa akin yung syempre nakakompliment yung itsura ko. Tsaka sobrang idol ko po talaga di ba si Marian Rivera. So pag nakakompliment po sa akin, yung syempre kinikilig po ako, nagiging-fan na naman ako. Marimar nga, Marimar. Eh! Ano? Sample nga, Marimar? Sa isaya. Hindi. Wala ko tayong music yan. Sige, Marimar. Wala. Hindi na, konti lang. Sample daw, sample. Konti lang. Ako kumanta ka. Oh! Ayun, kay Krista Miller. Ayan. Tagal natin hindi na nagkita, friend. Yes. Ayan. Matapos ang unos sa buhay mo, yung mga problema ang pinagdaanan mo, masasabi ba mas matatag ka na ngayon kumpara sa dati? Sobra po. Kasi, syempre, alam po natin lahat ito ko yung mga pinagdaanan ko. And ako, as 34 years old lang po ako ha. Kasi yung iba kasi niisip dahil dun sa, pag tinype yung name ko sa Google, lumalabas 56 years old. Oo, kasi meron atang artist sa international na nagko-combine yung profile namin. Pero 34 lang po ako. So, ayun, sobrang sa mga pinagdaanan ko, ngayon sobrang tatag na ako. And as a mom of two, syempre, lahat ng desisyon natin sa buhay, kailangan pinag-iisipan talaga. And lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, dinidedicate ko sa mga anak ko. Kaya siguro nasa right path ako. And syempre, lagi kong hihingi yung gawin ni Lord. Ayun. Thank you, Krista. Kay Ida. Ayan, hello friend. Hello. Ayan. Kumustasa ka na? Ano pa? Sabi ko, kumustasa ka na? Mustasa pa din. Hindi, okay lang ako. Surviving po. Single mom. Bilang single mom at may pinagdaanan ka rin na very vocal ka sa pagsasabi, hindi naging maganda ang iyong nakaraan. Ida, question ko lang,
Sa ginagawa mo bang pagpapasexy ngayon, nakakatulong ba yan para makalimutan mo yung mga trauma, mga galit, mga sama ng loob na pinagdaanan mo? Yeah, actually, it's a big yes. Kasi, nag-boost po yung, yung self-esteem. Nakita ko na marami pang kahanga-hanga pa pala ako. Kaya I thought before na talagang wala na. Parang ako nalaos, gano'n, tapos nalosyang. Kasi I heard na maraming nagsasabi, losyang na yun, lalo na yung siya. So, narinig ko ba sa kanya? Kasi matanda na yan, gano'n. Kasi kaya nag-change ng food. I'm sorry. But, okay, so natuwa naman ako kasi I did sa live streaming kasi before, I did one na account. Then natuwa ako kasi di ba may analytics yun doon. So I was so happy and amazed ako kasi ang nakita kong mga followers ko is nasa 20s to 30s. Yeah. So wala po ako masyadong 40s and 50s. So mga 20s and 30s napakadami. And I had like 60,000 followers that time sa platform na yun. So from there, na-boost yung yung self-esteem ko, and of course, if positive then sabi sa akin, may pag-asa ka pa, papayat ka lang. So yun, I just tried so hard. Until now naman, it's not that easy. So kaya kailangan ko rin kasi single mom eh. So lahat ng mga social media, pinasa ko na basta kumita. Ganun po kahirap, lalo na yung anak ko ngayon medyo kailangan therapy. So I have to work hard talaga. And I'm so proud to be a part of this movie and to show to all the moms na pag meron kang bad experience, it's not all bad. Sometimes the bad experiences that you had, it would make you, okay, they would make you a better person, a stronger one, and the most brave woman, ganyan, para sa mga, lalo na po may mga anak, yun po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! Thank you, Ms. Ida, especially for your honesty, and Krista, maraming salamat. You all are inspiring.